We call our speaker this afternoon, our pastor in Blue Ridge Bible Baptist Church, Nueva Ecija, San Antonio, Pastor Danilo Facon. Makakaupo na muna tayo. Salamat sa opportunity nito. At ako po ay every 14 days bumabalik sa Nueva Ecija. At bukas, siguro sa linggo, ay linggo-linggo na. Kasi nagbukas na yata yung sinihan. I don't know kung papayagan. So, parang normal na. Sumasakay ako sa bus. Dati 10 lang kami. Last November. Nung January 25. Ngayon po 50 na kami sa bus. Parang normal na. At salamat po sa opportunity na ito na binigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon ng salita ng Diyos. Alam niyo po, nakakatuwa naman itong pandemya na ito. Dahil yung nakakatuwa nito ay meron tayong siguro na yung alam natin na may negative, pero yung nakakatuwa rito yung positive na natuturuan tayo. Dumaan tayo sa mga pagsubok at alam naman natin na yung ating buhay ay balot ng takot at kahit sa balot ng takot tayo ay kailangan tayong lumago pa rin sa ating pananampalataya. At ngayon, ang pag-aaralan natin about sa Christian growth at pag-aaralan natin yung buhay ni Paul. Kita natin. So, ngayon po ay pinagdiriwang din yung Valentine's Diba? Yung kinuha doon kay Cupid, si Cupid, ang Diyos ng pag-ibig ng nasa Europe o sa Rome, ay pinana niya yung, anong tawag dito? Pinana niya yung puso. So, yun ang history ng Juan. Pero tayong Kristiyano ay naniniwala sa dapat araw-araw tayong mamuhay na mayroong pag-ibig na kay Kristo. At makita natin ito. So, tayo tayong lahat. At maaari pong katawa-tawa yung title ko ngayon, pero maaaring matatanda maaaring catchy ito Kasi yun na lang ang gagawin ko para makita natin. Pero ito yung pag-aaralan natin dito, yung life of Paul na makita natin sa ating Christian growth. So, basahin natin yung Acts chapter 9 verses 1 to 6. Basahin natin to ng responsive reading. I read verse 1 and you read verse 2. Acts chapter 9 verses 1 to 6. I read verse 1. And Saul, yet breathing out threatenings and slaughter against the disciples of the Lord, went unto the high priest. Verse 3, and as he journeyed, he came near Damascus, and suddenly there shined round about him a light from heaven. And he said, Who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus, whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks. Manalangin po tayo. Father of God, we thank the Lord for this day. Bless us, O Father. Lord, forgive us our sins. I am praying, Father, na ang banal na Espiritu po ang kumatok po sa amin. At ang salita mo ang siyang manguna. Alam po namin na wala kaming kakayanan. Alam po namin na maaaring sa pamantayan ng espiritual ay hindi kami karapat-dapat sa harapan mo.
Ngunit salamat sa Panginoon, Jesus, na siyang aming tinanggap, na kami nagkaroon ng access sa iyong salita. At tunay nga po na napakabuti mo sa amin. Muli, tinadalahin ko po ito sa pangalan ni Jesus. Amen. You may be seated. So, maaaring 35 minutes o 40 minutes lang po yung aking ibibigay sa inyo. At 5 puntos po ito. At ang title ko po ay La 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 La. Hindi po lalamove yan. La 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 Love. Hindi po love yan. Pero La 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 La. So makikita na lang natin ang pinaka-overview nito. Ito yung life of Paul. Alam nyo, maaari siguro, bakit hindi L na lang? Parang kulturang Tagalog po tayo ngayon. Alam nyo, pagka inalis po natin ang kultura, mawawalan na po tayo ng saysay. Hindi na natin mapagtatanggol ang ating bansa. Hindi na tayo magkakaroon ng sariling atin. Sapagkat ang kultura ay nasa pamamagitan ng attitude ng kabuuan. A, attitude. B, belief. Yung paniniwala ng bawat isa. Yung kabuuan ng paniniwala. Yung C, yung custom o kostumbre. Yung mga batas na ating pinaiiral sa loob ng bansa. At yung daily activities na ating kinakagalawan. Mga kapatid, iba-iba ang kultura. Kaya sa pamamahayag ng salita ng Diyos, kailangan naroon ang kultura. Bakit? Sapagkat naroon ang kapayagan ng salita ng Diyos doon mismo sa lugar na kinalalagyan natin. Mahalaga ito. Kaya, mga kapatid, pag nawala ang kultura, para na lamang na ang Israel ay pinasok ng Babylonia. At parang ang Babylonia ay pinasok ng Persia. At ang parang Persia ay pinasok ng Roma. Ibig sabihin, nagbabago ang kultura dahil sa pagpapasok. Pero kung ipipreserve natin yung kultura, napakahalaga. Lalong-lalo na sa kulturang Pilipino. Alam nyo, masayahin ang Pilipino eh. Bakit? Sapagkat siya ay ibinigay ng Panginoon upang lalo tayong lumaganap sa ibabaw ng mundong ito. Tayo raw ang pinakamaraming, sabi natin, digital user eh. Ibig sabihin, tayo raw ang pinakamarami sa buong mundo na mahilig pumindot, na mahilig mag-text, na mahilig like. Tayo raw ang pinakamarami, sumusunod lang yung Brazil. Kanina, 31 tayo, Brad, kanina, no? Brad, dapat number 1 tayo. Sinuhulan lang. Corruption eh. Ibig sabihin, nasuhulan lang siguro. Pero mga kapatid, unti-unti. Pero laglabasan na naman kahapon, ngayon, 1,900 na naman. Tinitignan ko rin eh. Dati na 900 na. 1,1, 1,2. So, makita natin. So, makita natin ito. Ano ang meron dito? Unang-una po, ang conversion ni Paul. Acts chapter 9, sabi po rito, kung titignan natin, please. Acts chapter 9. Una, and Saul, yet breathing out of threatening and slaughter against the disciples of the Lord, went unto the high priest. Ibig sabihin, si Pablo, ang merong authority sa sa pagkamatay ni Stephen. Siya po ay mamamatay tao. At siya ay meron sinasabing power sa isa sa Pharisee na inutusan upang usigin ang mga Kristiyano. Sa verse 2, sabi nito, and desired of him letters to Damascus, to the synagogues, that if he found any of this way, whether they were men or women, he might bring them bound unto Jerusalem. Meaning to say, lahat ikukulong niya, lahat ng pamamaraan. Ang sabi ni Apostol Pablo, meron akong authority sa high priest, na huliin ko lahat. At ganito po nangyari, mga kapatid, sa verse 3. Verse 3, and as he journeyed, he came near to Damascus. Ibig sabihin, nung siya po ay papunta sa Damasco, ibig sabihin, umakyat siya, ito ang Jerusalem, ito ang Samaria, ito ang Galilea, papuntang Damasco. Habang siya ay pumupunta ron, mga kapatid, and suddenly, there shined round about him a light from heaven. Nakita niya po
sabi dito, aninag, liwanag na galing sa langit. And he fell to the earth and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me? Pablo, o Saulo, Saulo, ibig sabihin po, ang pangalan nyo nun ay Saulo. Saul means big. Sabi dito, saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me? Bakit mo ako pine-persecute? Pag pine-persecute ang Kristiyano, pine-persecute din ang Panginoon. Sabi dito, why persecutest thou me? Verse 5, sabi dito. And he said, Who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus, whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks. Ibig sabihin, mahirap na yung dulo ng kutsilyo o yung tusok na lagi mong sinisipa. Ibig sabihin, ito yung dulo ng kutsilyo, yung sibat, na lagi mong sinisipa ito. Sino ang nasasaktan? Ikaw. Pag pinersecute mo ang mga anak ng Diyos, lalo kang masasaktan. Anong sabi rito? And he trembled and astonished said, Lord, what wilt thou have me to do? What wilt thou have me to do? And the Lord said unto him, Arise, and go into the city, and it shall be told thee what thou must do. Mga kapatid, kung titignan natin ang unang-unang puntos ng paglago ni Apostol Pablo, mga kapatid, ay ang pakikinig. Ibig sabihin, yung word na listen o listening. Bago tayo lumago, mga kapatid, sa ating buhay Kristiyano, ay unang-una natin makita ang pakikinig. Ano ba ang pakikinig, mga kapatid? Napaka-importante itong pakikinig. Bakit? Sapagkat kung tayo'y lalago, kung gusto natin lumago sa Panginoon, tayo'y makinig sa pinag-uutos ng Diyos. Importante po ito. Alam nyo, napakahirap ang isang tao na hindi nakikinig. Pasok dito, pasok dyan. Hindi nakikinig. Inutusan mo, hindi sumusunod. Hindi nakikinig. Kahit sa loob ng klase, sabi ng teacher, assignment nyo ito. Wala, hindi nakinig. Pasok dito, pasok doon. Alam nyo, ang isang tao, sabi natin na matalino, ay nakikinig yan. Proverbs chapter 9, wala rito yan eh. Proverbs chapter 9, verse 9. Tingnan natin. Sabi rito, Proverbs chapter 9, give instruction to a wise man. Instruct ka. And he will be wiser, or yet wiser. Teach a just man, and he will increase in learning. So, ibig sabihin, mga kapatid, may papasok at may papasok. Ibig sabihin, ang taong matino, ang taong matuwid, ay nakikinig. Pangalawa, mga kapatid, learn. Acts chapter 16, kung titignan natin, ito yung kwento na pumunta siya sa Philippi. Alam naman natin, sa Philippi, kung akit tayo sa chapter 16, naroon, pumunta sila, ito yung tinatawag na second missionary journey na ni Paul. At doon sa Acts chapter 16, ang una nila nakausap ay si Lydia. Ito yung nagbebenta ng purple. At kung titignan natin dito, at sabi nga rito, nung pumunta sila sa palengke, mga kapatid, maraming, sabi natin, si Paul, si Silas, si Timothy, at kung titignan natin dito, ang na-quote nila, sabi rito, ang humuli sa kanila yung magistrates. Sa verse 19, and when her master saw that the hope of their gains was gone, sabi po rito, they caught Paul and Silas and drew them into the marketplace unto the rulers. Okay. Sa verse 20, nung dinala sila rito, nagkaroon ng trouble.
At sabi rito, these men, being a Jews, do exceedingly troubled our city, and teach customs, and are not lawful for us to receive, neither to observe, being Romans. Ibig sabihin mga kapatid, sa verse 21 ay nagkaroon po ng sinasabing commotion. Sa verse 22, tingnan natin. And the multitude rose up together against them. The magistrates rent off their clothes and commanded to beat them. Yung mga magistrates, mga kapatid, ibig sabihin, nag-alis ng damit. At sabi rito, and commanded to beat them. Ibig sabihin, pinagpapalo sila. Sa verse 23, and when they had laid many stripes upon them, they cast them into prison, charging the jailer to keep them safely. Who, having received such a charge, thrust them into an inner prison and made their feet fast in the stocks. Ibig sabihin nito, mga kapatid, nilagay doon sila saan? Kulungan. At alam naman natin yung istorya ng Philippian jailer. Okay, verse 25, tignan natin. And at the midnight, ano ang ginawa nila? Nila Paul at Silas. Unang-una, mga kapatid, prayed. Very simple lang po ito. Sa panahon ng kagipitan, kailangan ang anak ng Kristiyano ay manalangin. Makinig sa sasabihin ng Diyos. And sang praises unto God, and the prisoners heard them. Sa verse 25 or 26, and suddenly there was a great earthquake, so that the foundations of the prison were shaken. And immediately all the doors were opened, and everyone's bands were loose. Anong gagawin dito? Verse 27, alam ni Pablo kung ano ang mangyayari, sapagkat nagkabukasan na ng mga pintuan doon sa prison. And the keeper of the prison, awaking out of his sleep, and seeing the prison doors open, he drew out his sword, and would have killed himself, supposing that the prisoners have been fled. And Paul cried, tignan po natin ito kung hindi si Pablo, meron siyang sinasabi natin ability, o meron siya, hindi siya aral, malamang hindi siya magsasalita. Pero si Pablo, alam niya kung ano mangyayari. Sapagkat kung makakaalis doon sa kulungan, yung mga prisoners, malamang, kailangan ang ulo niyang kapalit. Anong sabi rito? But Paul cried with a loud voice, saying, do thyself no harm, for we are all here. Ibig sabihin, aral si Pablo. Alam niya ang batas. Verse 29, and he called for a light and spring in, and came trembling and fell down before Paul and Silas. Verse 30, anong sabi rito? And brought them out and said, sirs, what must I do to be saved? And they said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thine house. And they spake unto him the word of the Lord, and to all that were in his house. Alam nyo, napakaganda. Yung sitwasyon, ginamit ng Panginoon yung sitwasyon, sapagkat napaka-importante ito. Merong mga time sa ating buhay, yung sitwasyon ay gagamitin ng Panginoon para maipahayag yung salita ng Diyos. Last Sunday, mga kapatid, pumunta ako sa San Antonio, nagtataka ko, bakit pumunta ako doon sa isang lugar na sabi ko, doon sa Kopol, bigla ko naisip na meron doong picture, yung for God so loved the world, nakasulat. Sabi ko, witnessan ko itong tamang-tama. Alam nyo, yung sitwasyon, may bagong pumasok tricycle. Pinakikiramdaman ko, ang lakas talaga ng kalaban. Mamaya yung bata, mag-uumpisa pa lang ako, andyan dyan, mamaya may sisigaw. Pero kung titignan mo, hinihintay ko yung paghinto, doon ko winitisan yung mag-asawa. Alam mo, tumanggap yung mag-asawa. May pagkakataon, kahit anong pagkakataon, mga kapatid, maipapahayag ang salita ng Diyos. Kahit ano. Mga kapatid, kung titignan natin ito, and they spake unto him the word of the Lord and to all that were in his house. Kaya nga, wag tayong magmadali. Ibig sabihin,
Diyos ang nagliligtas eh. Hinanda niya ito. Kaya nga, napakaganda na buong pamilya ang nakatanggap sa Panginoon. 1908, panahon ng Kastila o American tayo noon eh. Diba? Under tayo ng Amerika. Yung lolo ko, sabi, balita yung lolo ko, mga kapatid, pumasok ng United Methodist Church. After that, naging layman. Nung bata ako, ano ito lolo? Sabi ko, ano ito lolo? Pumupunta kami ng bukid. Alam niyo naman, bata, hindi ko maintindihan niyang binabasa niyo. Ilocano Bible. Ilocano Bible. Alam niyo, siguro kung hindi nabuksan sa lolo ko yung Word of God, hindi ko makikita yung pattern ko ngayon. Siguro bunga ng bunga ng bunga na lang. Bunga ng bunga na open yung Bible. Gayun din, mga kapatid, pag ang isang leader o ang tatay nabigyan ng Word of God, dire-diretso na yan, mga kapatid, sapagkat yung authority mabubuksan. And they spake unto him the word of the Lord and to all that were in his house. Verse 33, and he took them the same hour of the night and washed their stripes and was baptized, he and all his straightway. Verse 34, tingnan natin, and when he had brought them into his house, he set meat before them and rejoiced, believing God with all his house. Sarap ano? May kainang kagad, mga kapatid. Masarap yung may Bible study na meron pang kapit, tinapay. Ayan o. He set meat before them. Kaya nga, mga kapatid, napakaganda, no? Verse 35, and when it was day, sabi nito, the magistrate said the sergeant, saying, let those men go. Dito tayo, Nico. Sabi nito, those men go. Yung magistrates na nag-alis ng damit, anong nangyari, mga kapatid? Nagpasugo siya, saan? Nagpasugo siya ng sarhento para kunin sila Pablo. Sabi dito sa verse 36, and the keeper of the prison told this saying to Paul. Sabi ng keeper, the magistrates have sent to let you go, now therefore depart and go in peace. Sinundo ka na ng sarhento. Pero umalis kayo para kayo ay pumayapa na. Anong sabi ni Pablo sa kanyang karunungan na binigay? Siya'y aral, verse 37. Tingnan natin. But Paul said unto them, they have beaten us openly and condemned, being Romans, and have cast us into prison, and now do they thrust out privily? Nay, verily, hindi kami mapayag. Kahit sunduin kami dito ng sarhento. Anong sabi niya? But let them come themselves and fetch out. Yung magistrates ang pumunta rito, hindi yung sarhento. Mga kapatid, yung karunungan na ibinigay kay Pablo, yung natutunan niya, bitbit niya rin. Kaya kung ikaw ay inhinyero, bitbit mo yan. Acquired competency yan. Kung ikaw ay nag-aaral ng medisina, bitbit mo yan. Pwede kang gamitin ng Panginoon. Bandang huli, magagamit ka ng Panginoon. At may pagtatanggol mo ang iyong sarili. Sabi nito, nay, verily, but let them come themselves and fetch us out. And the sergeants told these words unto the magistrates, and they feared when they heard that they were Romans. Wala kayong due process. Pinagpapalo nyo kami. Pinagsusugatan nyo kami. Hinampas nyo kami. Ano mangyayari mga kapatid? Pag walang due process Romans, papatayin yun. Verse 39. And they came and besought them and brought them out and desired them to depart out of the city. And they went out of prison and entered into the house of Lydia. And when they had seen the brethren, they comforted them and departed. Mga kapatid, si Pablo, kahit Kristiyano siya, siya po ay nag-aaral. Natututo
Sa paglago ng Kristiyano, hindi basta titigil ang pag-aaral ng salita ng Diyos. May kataga nga, mga kapatid, paulit-ulit na lang to sa eskwelahan, di ba? Sabi ron, ano yung sabi ron doon sa learning principle? Never stop learning, for life never stop teaching. Ibig sabihin, hindi pwedeng tumigil tayo. Mga kapatid, mga minamahal, yung kaalaman na ibibigay sa atin ng Panginoon, napakahalaga. Kaya nga sabi rito, tinuturo sa atin, mga kapatid, na tayo magkaroon ng kaalaman. 2 Timothy chapter 3, verse 16. 2 Timothy chapter 3, verse 16. Ano pong sabi rito? All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. So una nga po, mga kapatid, makinig tayo. Pangalawa ay matuto tayo na dumarating sa ating buhay ito. Kahit sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng, sabi nito, masalamuot na pangyayari, matuto tayo. Mga kapatid, mga minamahal, minsan sarado na ang isip natin. Ito yung tinatawag na alam ko na yan syndrome. Ano yung alam ko na yan syndrome? Hindi na ako makikinig dyan. Alam ko na yan. Talaga, alam mo na, ayoko na yan. Si Brother Manny yan. Ano ba yan? Purukan ko lang. Hindi ako makikinig dyan. Mga kapatid, mga minamahal, lahat ng bagay sa ibabaw ng mundong ito, may matututunan tayo. Tandaan natin, hindi nagtatapos ang pag-aaral natin. Una, tignan niyo yung batok niyo. Tignan natin yung batok natin. Alam niyo ba, alam ba natin kung ano yung dumi ng batok natin? Sino nakakita? Yung sa labas. Ganon din sa pag-aaral. Minsan, pag sinasabi natin, alam ko na yan. Alam ko na lahat. Alam ko na ito. Alam ko na yan. Mga kapatid, sarado na yung puso natin. Wala nang papasok. Dahil alam na natin yan. Alam na natin yan. Pero mali tayo, mga kapatid. Kahit si Pablo sa buhay niya, natututo siya sa kanyang experience. Sa mga experiences na dumarating sa kanya. Philippians chapter, sabi dito, 4 verses 10 to 12. But I rejoice in the Lord greatly, and now at the last care of me had flourished again, wherein ye were also careful, but ye lack opportunity. Now that I speak in respect of one, for I have learned. Kahit po sinasabi niya, ito'y sa respeto ng pangangailangan. Ako'y natuto in whatsoever state I am. Bili mo parasiyo siya. Ngayon, mga kapatid, naging SG siya, naging servant of God siya. At sabi nito, therewith to be content. Alam niyo, minsan pinaranas sa atin to ng Panginoon na matuto tayo itong pandemya na ito. Bakit? Kasi nagyayabang tayo eh. Isang araw, mga kapatid, siguro, panay ang isip natin na kumpiyansa na ako. Okay na itong buhay ko. Okay na lahat. Okay, may bahay, may lupa. Lahat nakapag-aral. At dumating yung pandemya, natuto tayo. Sabi rito, whatsoever state I am, sabi sa Pilipay, naranasan niya yun. Saan ba nangyari yung Philippine jailer? Di ba sa Pilipay? Kung titignan mo ito, mga kapatid, yung karanasan na nangyari sa kanya, by experience, natututo tayo, wherewith or therewith to be content. Maging kukontentuhan tayo. Pastor, ano ba yung kakontentuhan dito? Yung kakontentuhan dito, pag pinag-usapan ang sinasabing pangangailangan, respect of one. Mga kapatid, kung ano ang ibinigay sa atin ng Panginoon, pasalamatan natin. Amen?
Mga kapatid, kung ano ang ibinigay sa atin. Hindi ba tayo nagpapasalamat kung malaki at sobra-sobra ibinigay sa atin ng Panginoon? Maging kontento rin tayo. Mga kapatid, ano ba ang standard ng kakontentuhan? Di ba, lahat ng ibinigay sa atin ng Panginoon, sabi nito, ay ibinigay ng Panginoon dahil sa atin. Makontento tayo kung anong ibinigay sa atin ng Panginoon. At kung ano ang dapat natin ipasalamat, ipasalamat natin. Sa verse 12, I know how to be abased, and I know how to be abound. Kung ako'y magpapakababa, alam ko. I know. Ibig sabihin, natuto siya. Alam niyo, ang Pariseo, lawyer yan. May kalaman siya. Sabi nga sa Biblia, ako ay umupo sa paanan ni Gamaliel. Kilala si Gamaliel as a doctor of law. Sabi nito, where in all things I am instructed. Lahat ng bagay, mga kapatid, ay itinuro sa akin, both to be full and to be hunger. Ibig sabihin, mga kapatid, busog ako, mamaya magutom ako. Sabi rito, both to abound and to suffer need. Mga kapatid, naranasan ni Pablo yan. Naranasan ni Pablo kung paano magutom. Naranasan ni Pablo kung paano naman siya binihiyaan ng Panginoon. Matuto tayo, mga kapatid. Verse chapter 4. Next, please. Chapter 1. Yan. Galatians 2:20, mga kapatid. Kanina, ang point number 1 is to listen. Point number 2, learn. Point number 3, live. Sabi nito, I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ liveth in me, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Alam nyo, mga kapatid, ibig sabihin, I am crucified with Christ. Ano ito? Ibig sabihin nito, si Kristo na ang nagdadrive ng ating buhay. Araw-araw battle ito, mga kapatid, sa laman. Huwag niyo sabihin hindi battle ito sa laman. Sa umaga pa lang, mga kapatid, andyan na may nagpupukpok 6:00. Sabi ko, pambihira, dumabas ako minsan eh. Ano ba yung pupukpok na yan? Minsan yung silakbo eh. Kanina na naman, o kahapon, pinupukpok yung bus, yung truck, pinupukpok para umatras. Pukpok ng pukpok ang lakas. Lumabas na naman ako. Sabi ko, may nature ako nito eh. Yung lalabas at magagalit. Yung noon na si Alo, parang galit na galit. Na parang bang siga ang dating. Nako, sabi ko, ang bira. Pupuntahan ko. Minsan nangyayari. Nagko-cross, mga kapatid, yung laman noon at yung Kristo, yung tinanggap mo, yung old nature, sa new nature, tatalo. Nagtatalo. Mga kapatid, mga minamahal, sabi rito, I am crucified with Christ. Ibig sabihin, minsan, nadadala tayo. Meron ng manubela na nagdadrive para sa atin. Pero ang nangyari, hindi ikaw ang driver, ako na lang ang driver. Yun, bangga. Mga kapatid, sabi rito, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Live in Christ. Life is the most difficult exam. Sabi nga, many people fail because they try to copy others, not realizing that everyone has a different question paper. Mga kapatid, minsan, bakit ganon? Ang buhay, bakit ganon? Iba nangyari ang direksyon ng buhay ko. Kasi,
Sabi nga, yung exam para sa iyo, yung sitwasyon mo, ay hindi yun ang sinasagutan mo at di yun ang sinosolve mo. Ang sinosolve mo, yung buhay ng iba. Pero kung titignan natin, merong ibinigay sa atin ng Panginoon. Kung titignan natin, ano yung ibinigay sa atin ng Panginoon? Ang ibinigay sa atin ng Panginoon, yung pagkatawag sa atin ng Diyos. Isa-isa, individual. Mga kapatid, mahirap mabuhay sa comparison. Puro ko compare mo. Ba't ganito si ano meron? Ba't si ganyan meron? Comparison. Mahirap mabuhay yan, mga kapatid. Kung comparison. Mahirap din mabuhay sa kompetisyon. Nakikipag-compete ka sa isang bagay na hindi ka naman yon. Hindi naman, iba naman ang iyong sitwasyon sa antas ng pamumuhay. Hindi yun. Ipinipilit mo ang iyong sarili. Ipinipilit natin ang ating sarili na maging katulad niya. Hindi pwede yun. Iba yung sitwasyon natin. Sa simbahan, mga kapatid, bakit yung ibang simbahan may ganito? Bakit yung ibang simbahan may ganyan? Bakit ibang simbahan may ganito? Sila yun! Pasalamat tayo. Narito tayo sa simbahan, atin ito. Sabi ko sa membro ko noon, church hopping eh. Pag nakapunta ng Maynila, mga kapatid, ang dami kong membro din sa Maynila. Taguig, Caloocan, dyan sa Quezon City. Sabi ko, pambira, ano yan? Church hopping. Pagdating sa San Antonio, ikukumpira, bakit may ganito naka-aircon na ano? Sabi ko, iba tayo. Saan ka sumushoot? Sa kalaban? Dapat sumut ka doon sa iyo. Sa court mo. Saan ka nagbibigay? Doon? O dito ka magbigay sa lokal? Sabi ko, lahat ng magaganda, binabalita mo at lahat ng kapangitan, sinasabi mo. 4 lang electric pan natin, naghahanap ka ng 6. 4 nga lang. Ang gagawin ko? Bibili pa ba ako? Hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan yung buhay, ikinukumpira. Mga kapatid, nilagay tayo ng Panginoon dito at merong geographical will ang Panginoon sa atin. Salamat sa inyo, nakilala ko kayo. Si Pastor Arroyo, nakilala ko. Si Pastor Jandy, nakilala ko. Si Pastor Herrera, Brother Peter, nakilala ko. Salamat! Tayo ang narito, tayo ang nakaprant. Ang buhay natin ay tinawag tayo ng Diyos para maglingkod sa lokal at sa ministeryo ng lokal nito. Mahirap mga kapatid, ikukumpira mo yung atin. Mahirap yung buhay natin ay sasadsad. Salamat tayo kung mayroong talento na ibinigay sa atin dyan. Magaling umawit. Salamat tayo. Taas nga ang kamay na magaling umawit. Wala. Parang ako yata. Ayun si Brother Herrera. Hindi, di ba? Okay. Pasalamatan natin at merong nag-aaral dyan. Pasalamatan natin at maraming matatalino dyan. At pasalamatan natin na merong ganyan. Naglilingkod tayo sa pamantayan na ibinigay ng Panginoon. Huwag mo nang bakit siya nakakotse? Huwag mo nang tingin na, siyempre wala kang kotse. alam mo, persahin mo. Mga kapatid, pamantayan ng offering, kung mayaman ang isang Hudyo, ang kanyang pamantayan ng offering ay baka. Pagka nasa middle, ang kanyang pamantayan ng offering ay kambing o tupa. At ang pamantayan ng mahirap, mga kapatid, ay 2 bato-bato at 2 inakay na kalapati. At tamang-tama ito yung ginawa ito ang level at antas ng Panginoon Hesus nung pumunta roon. Saan? Sa templo ni Joseph. Yan ay buhay. Mamuhay tayo na aayon sa ibinigay sa atin ng Panginoon. Ang mahalaga, naligtas tayo.
Amen? Ang mahalaga, naligtas tayo. Kaya nga, mga kapatid, iba-ibang personalidad eh. Iba-iba. Talagang hindi natin makita ito. O talagang iba-iba ang personalidad ng tao. Pero ano ito, mga kapatid? Kailangan meron tayong pamantayan na ating buhay ay katulad ni Kristo. Philippians chapter 2 verses 5 to 12, sabi po rito, let this mind be in you which was also in Christ Jesus. Ito yung Christ-likeness. Mga kapatid, kung ang pattern ng buhay natin ay tao, babagsak tayo. Cursed is the man who trusts in man. Maaaring makita natin, sabi natin ideal. Pero pattern ang pinag-uusapan natin dito. Si Kristo ang pattern natin. Who being in a form of God, thought it not robbery to be equal with God. Sa verse 7, sabi rito, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men, and being found in fashion as a man, he humbled himself. He humbled himself. Mga kapatid, ang pattern natin kung ang Panginoon, hari ng mga hari, nagpakababa. Ano ang pattern natin sa attitude? Mga kapatid, humility. Humility. Magpakababa tayo. Sabi rito, and became obedient unto death, masunurin, even the death of the cross. Wherefore, God also had highly exalted him, and given him a name which is above every name. Mga kapatid, itinuro sa atin ito, yung Christ-likeness. Ito ang pinakamaganda sa maturity. Romans chapter 8, verses 29. Romans chapter 8, verse 29. Sabi rito. Next, please. For whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed to the image of his Son. To be conformed, sabi rito, to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren. So ang aim natin, mga kapatid, sabi rito, to conform, transform to the image of his Son. Ibig sabihin, yung ating kinalalagyan, unti-unti, mga kapatid, yung pangit na pag-uugali, dahil naligtas na siya, dahil siya ay lumalakad, na ang pattern niya ang Panginoong Hesus, nagiging malinis, magiging maganda. At ang kahuli-hulihan, mga kapatid, tumingin tayo sa Diyos. Look. Philippians chapter 3, verse 14 to 20, and sabi po rito, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Let us therefore, as many as be perfect, but thus minded, and if anything be ye otherwise minded, God shall reveal even this unto you. Verse 16, sabi po, nevertheless, whereto we have already attained, let us walk by the same rule, let us mind the same thing. Brethren, be followers together of me, and mark them which walk so as ye have us for an example. Sabi rito, be follower together of me. Meaning to say, si Pablo ay naglilingkod sa Panginoon. Ang pattern niya ay ang Panginoon. Sumunod tayo kay Pablo dahil meron tayong leader. Yan ang sinasabi ni Pablo. Gayun din, may mga pastor, mga kapatid, na dapat nating sundin. Ibig sabihin, sa ating simbahan, meron pastor na tayo ay sumunod. At sabi rito, for many walk of whom I have told you often, and now tell you even weeping that they are the enemies of the cross of Christ. Verse 19, sabi rito, whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who mind earthly things. Sabi rito, for our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior. And sabi rito, the Lord Jesus Christ. Tumingin tayo. Ito yung faith, mga kapatid. Mamuhay tayo na meron tayong pananampalataya. Sabi nga doon sa 2 Corinthians 5, mga kapatid, 7, for we walk by faith and not by sight.
I don't know kung tama yun. Tumama ko. For we walk by faith, not by sight. Sabi rito, pag lumalakad ka sa laman, tiyan ang pinairal mo. Mga kapatid, lumakad tayo sa pananampalataya. In conclusion, yung 5 na yan, la. L stands for listening. L stands for learning. R stands for living. L stands for Christ-like. L stands for look. Tayo po lahat ay tumayo at mananalangin sa Panginoon. Kilang Diyos, salamat po sa biyaya na pinagkaloob mo sa amin. Meron kaming kakulangan sa aming buhay Kristiyano. Kayo po ang manguna sa amin at magpala. Dalangin ko po ang patuloy na panguna ninyo. Kayo po ang humawak sa aming buhay. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus.